Dominant Protector. Credit to the author. 6,041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi na sayang ang biyaheng ito kung nakuha niya ang kasunod na kasulatan ng teknik sa labanan ng paglikha. Ang iba pang 3 kahon ng jade sa stand ay tiyak na isang sorpresa. Umaasa na lamang siya na naroon ang sinaunang aklat ni Bartolo tungkol sa array daw. Walang oras si Terence para basahin ito. Inilagay niya ito sa kanyang storage bag at nilabag ang isa pang restriction bago maingat na binuksan ang kahon. Sa loob ay may isa pang libro na gawa sa parehong material. Walang anumang indikasyon sa pabalat. Pagkatapos itong buksan, natuklasan niya na ito ay ang karanasan sa paglilinang ni Bartolo sa teknik ng labanan sa paglikha. Tunay ngang isang dakilang henyo ang 10,000 taong pagong. Talagang isa siyang dalubhasa sa pananaliksik ng teknik sa labanan ng paglikha. Nakakalungkot na natigil pa rin siya sa yugto ng paghahati ng lupa. Kung mayroon lamang siyang chant para sa paraan ng paglilinang pagkatapos ng yugto ng paghahati ng dagat, walang hanggan ang kanyang mga nagawa. Hindi napigilan ni Terence ang mapasigaw habang binubuklat ito. Nag-aalangan si Terence kung ibibigay niya ito kay Teries o hindi. Bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakaintindi sa creation battle technique. Hindi naman ito lubos na naiiba, pero tiyak na hindi ito pareho. Parang kung paano ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery at ang creation battle technique para lang ito sa kanya, at halos walang silbi si Teries dito. Tunay ngang napakaganda ng karanasan sa paglilinang ni Bartolo, ngunit dahil dito malamang na makaapekto ito sa pag-unawa ng landas sa langit sa pamamaraan ng labanan sa paglikha. Sa simula, maaaring mabilis itong umunlad, ngunit mahirap sabihin kung kailan ito umabot sa mga huling yugto. Senior Ghost, sa tingin mo ba ay may silbi ang karanasang ito sa paglilinang sa landas ng langit? Hindi sigurado si Terence, kaya tinanong niya ang opinyon ng sumpaman. Maaari mo siyang bigyan ng ilang referensya. Makikilala niya kung ano ang kapaki-pakinabang at kung ano ang walang silbi. Sa katunayan, hindi mahalaga kung hindi mo ito ibigay sa kanya. Sa anumang kaso, karanasan lamang ito ng isang talunan. Ano man ang mangyari, hindi pa rin niya kayang makalusot sa yugto ng paghahati ng dagat. Ang demonyong nilalang ay mukhang walang pakialam, medyo nandidiri pa nga. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, parang walang kwenta ang sinasabi niya, pero may katuturan naman. Sa huli, nagpasya si Terence na itago ito at ibigay kay Teries upang magdesisyon kung gagamitin niya ito o hindi. Kailangan pa rin niyang buksan ang 2 pang kahon ng jade. Nasira na ang restriction ng 3 kahon, at sinimula na naman ni Terence na abangan ang manual ng landas ng Porma Sion. Hindi mahalaga kung hindi, basta't hindi ito ang mga tala ni Bartolo tungkol sa cultivation. Pangunahing pagpapanday. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, kailangan pa bang magtago ng ganitong libro sa loob ng 10,000 taon? Kahit ang hari ng basura ay malamang maiinis kung ibibigay niya ang bagay na ito sa kanya, hindi ba? Bata, huwag mong maliitin ang pundasyon ng pagpapanday ng armas mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang kasalukuyang mga pamamaraan ng pagpapanday ng armas ay kasing bihira lamang ng mga phoenix feathers at killing horns na naipasa mula pa noong nakaraan. Kung ilalagay sa subasta ang aklat na ito, tiyak na makakakuha ito ng napakataas na presyo. Bagamat ang iyong kaibigan, ang hari ng basura, ay may iba pang mga mana, ang aklat na ito ay tiyak na makakatulong sa kanya. Magiliw na paalala ng nakakatakot na bagay sa kanya at pagkatapos ay hinimok, sige, bilasan mo at buksan ang huling kahon ng jade. Pinag-isipan ito ni Terence at sumang-ayon. Sulit kung maibibigay niya ito sa hari ng basura. Bago buksan ang huling kahon ng jade, biglang naisip ni Terence ang nursery sa kuweba. Ang huling pag-asa na ito, maaari kayang ang mga libro tungkol sa pagtatanim ng mga espiritual na halaman. Isa sa mga kuweba ay naglalaman ng isang pool para sa pagpapanday, at ang 3 jade box ay naglalaman ng pundasyon ng pagpapanday, kaya ang hula na ito ay talagang posible. Gabay sa espiritual na pagtatanim ng mga halamang gamot. Grabe, ginamit talaga yun sa pagtatanim ng damo. Muntik nang itapon ni Terence ang jade box at ang libro. Ang bastos na to. Ano ba to? 10,000 taon na pala itong napreserba.
Teka, may kung ano sa ilalim ng librong ito. Ilabas mo at tingnan mo. Medyo nadismaya rin ang malademonyong bagay, pero halatang mas maingat siya. Natuklasan ng kanyang espiritual na pandama na mayroong manipis na nakatuping guhit sa ilalim ng libro. Kumurap si Terence at mabilis na kinuha ang libro mula sa jade box. Nakita niya ang blueprint sa ilalim. Kung ang molditang bagay ay nasa closed-door cultivation, gagamitin niya sana ang kanyang spirit sense para suriin muna, ngunit halos hindi niya napansin ang blueprint. Mukhang hindi na siya masyadong makakaasa sa mga kalokohang ito sa hinaharap. Kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. 10,000 porma sayo ng pagpapalakas. Mahinahong binasa ni Terence ang mga salita at binuksan ang drawing. Medyo maliit lang ito, pero kahit papaano ay parang may kinalaman ito sa mga porma sayon. Inaabangan ito ni Terence. Gayunpaman, pagkatapos itong ibuka, ang diagram na ito na kasing laki ng A4 ng 10,000 amplification array ay talagang blanko. Walang laman sa loob. Anong nangyayari? Hindi kaya matagal na ang lumipas, at nawala na ang laman nito? Medyo nagulat si Terence. Inikat niya ito at wala siyang nakita kundi ang mga salitang, maraming amplification formation. Kung nawala ang nilalaman dahil sa paglipas ng panahon, hindi dapat naiwan ang 4 na salita. Muling binaliktad ni Terence ang blueprint at pinag-aralan ang blankong espasyo. Siguro kailangan niya itong lagyan ng tubig. O dapat ba niyang gamitin ang apoy para ailitsyon ito? O dapat ba niyang gamitin ang tubig bago ang apoy? Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Terence ang mga eksenang napanood na niya dati, kailangan niya itong subukan kung hindi ito gagana. Habang iniisip niya ito, isang itim na tuldok ang lumitaw sa gitna ng porma sayon. Nabuhayan ng loob si Terence, isang pambihirang tuklas ito. Tila hindi kailangan ng tubig at apoy para ipakita ang laman. Matapos lumitaw ang itim na tuldok na iyon, isa pang itim na tuldok ang lumitaw hindi kalayuan dito. Pagkatapos, sa isang iglap, mahigit 12 ang itim na tuldok ang sunod-sunod na lumitaw. Ang mga itim na tuldok na ito ay inayos ng maayos at nakapalibot sa itim na tuldok sa gitna. Di nagtagal, nabuo ang mga ito ng isang simpleng mapa ng hanay. Ito ay isang level 1 formation. Kumurap si Terence habang gulat na nakatingin sa formation. Hindi na siya hinintay pang matapos, bahagyang nagbago ang mga itim na tuldok na ito ng kanilang mga posisyon at bumuo ng isa pang level 1 array diagram. Pagkatapos ng ilang paghinga, lumitaw ang ikatlong array diagram. Magiging tanga siya kung hindi pa rin niya alam kung ano ang porma sayon. Dito pala natutunan ni Bartolo ang kanyang array daw. Dahil sa kayamanang ito, hindi mahirap maging isang formation master. Bumantong hininga si Terence at inilagay ang 1000 amplification formation sa Jade Space, ibinigay ito sa malitong nilalang para pag-aralan. Kailangan niyang makipagkita kay Terries sa lalong madaling panahon kung sakaling mag-alala sila sa kanya. Bata, masyado mong minamaliit ang array daw. Ang 10,000 amplification array diagram na ito ay tunay na isang kayamanan, ngunit kung wala kang talento sa larangang ito, tiyak na hindi ka maaaring maging isang formation master. Masaya ang nasa mood ng nakakatakot na nilalang. Tumawa siya ng kakaiba at sinabing, ang bilang ng mga pagbabagong makikita mo sa napakaraming amplification array diagram ay nakasalalay sa lakas ng iyong array formation at talento sa array formation. Halimbawa, kung ikaw ay isang level 1 array formation master lamang, tiyak na hindi mo makikita ang mga pagbabago sa level 2 array formations. Sa kabilang banda, ang iyong talento ang nagtatakda kung gaano karaming level 1 array formations ang makikita mo. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng higit pang array formations, mabilis kang makakapag-upgrade at makakakita ng mga pagbabago sa susunod na level. 6,042. Ganito pala. Ibig sabihin, ang 10,000 taong pagong ay napakagaling sa mga array. Kung hindi sana ito makakapag-set up ng isang array na kahit ikaw ay hindi makakakita. Siya nga pala, Senior Ghost, paano tayo aalis sa lugar na ito? Magagamit pa rin ba ang miniature teleportation formation na iyon? Hinanap ni Terence ang silid habang nagsasalita, ngunit wala siyang nakitang labasan. Tila gumamit si Bartolo ng teleportation para makapasok at makalabas sa lugar na ito. Sira ng teleportation array, at hindi ito maaayos sa maikling panahon. Dapat kang manatili rito ng tahimik.
Ang demonyong nilalang ay masyadong nakatutok sa pag-aaral ng napakaraming amplification array kaya wala itong oras para ayusin ang teleportation formation. Bukod dito, totoo na hindi nito ito maaayos, kahit man lang bago nito matapos ang pag-aaral ng napakaraming amplification array. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ano ba to? Hindi mo ba alam na nagmamadali si Therese sa labas? Huwag mo nang isipin ang pagsira sa silid na batong ito. Nagtayo si Bartolo ng isang pormasayon sa labas. Kapag hinawakan mo ang lugar na ito, baka gumuho ang buong isla. Hintayin mo lang ako ng 1 o 2 araw. Mag-iisip ako ng paraan pagdating ng panahon. Patuloy na pinag-aralan ng demonyong nilalang ang pormasayon ng libu-libong amplifikasyon pagkatapos noon, walang pakialam sa iniisip ni Terence. Plano ni Terence na pilitin ang pagpasok, ngunit hindi niya ito ginawa matapos marinig ang babala. Wala siyang pakialam, ngunit magiging abala kung ililibing niya rito ang daan ni Therese. Walang ibang magawa si Terence kundi ang kunin ang huling bahagi ng creation battle technique at pag-aralan ito mismo. Matapos pagsamahin ang sining ng Dragon Mastery at ang sining ng Dragon Mastery, wala nang sumunod na problema sa battle art ng ninakaw na kayamanan ng langit. Hanggat patuloy itong hinuha ni Terence, maaari niya itong patuloy na linangin. Pero kung ang orihinal na mga taktika sa labanan ng paglikha ang gagamiting referensya, mas magiging perpekto ang ganitong uri ng conclusion. Noong una, gusto lang ni Terence na pumatay ng oras at maghintay para sa mga bagay na hindi inaasahan, pero matapos pag-aralan ang mga taktika sa labanan ng paglikha, tuluyan na siyang nahumaling dito. Ang mga taktika sa labanan ng kapalaran ng langit ay sining ng isang practitioner na natutunan ni Terence noong siya ay nasa foundation stage, at hindi na niya ito binago simula noon. Sa katunayan, dapat sana ay natutunan niya itong muli pagkatapos maabot ang bagong yugto, tutal, ang sining at pag-unawa ng practitioner sa dalawang yugto ay ibang-iba. Sa pagkakataong ito, gamit ang orihinal na taktika sa labanan ng paglikha bilang sanggunian, agad na natuklasan ni Terence ang ilang mga kakulangan sa mga taktika sa labanan ng paglikha na sinakop ang langit. Sa katunayan, hindi naman talaga ito isang kakulangan, ngunit nang mag-iba ang antas, nakahanap siya ng mas perpektong plano. Hindi namamalayan, ang ninakaw na kayamanan ni Terence mula sa langit ay nagsimulang tumakbo ng mag-isa at nagiging perpekto sa proseso. Ang espiritual na chi sa malapit ay hinihila at dahan-daang nagtitipon sa paligid ni Terence. Si Terence, na aksidenteng pumasok sa isang estado ng pagsasanay, ay nakaramdam ng kakulangan ng chi sa paligid niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at kumuha ng isang malaking tumpok ng mga espiritual na jade mula sa espasyo ng jade, at itinambak ang mga ito sa silid na bato. Ang chi mula mismo sa espasyo ng jade ay inilipat din sa katawan ni Terence. Ang lugar kung saan naroon si Terence ay ang pangalawang lugar kung saan madalas magtago si Bartolo. Sa paglitaw ng malaking tumpok ng mga spirit jade, isang nakatagong pormasayon ng pagtitipon ng mga espirito ang na-activate, at lahat ng chi ay natipon sa silid na bato. Bumuo pa ito ng isang chi whirlpool, at baliw itong hinihigop ni Terence. Ang lahat ay kasing natural ng tubig na dumadaloy sa isang kanal. Hindi nagabala si Terence at nalagpasan ang harang ng tuktok ng huling yugto ng Mahiwagang Ascension, opisyal na siyang nakaakyat sa tuktok ng Mahiwagang Ascension. Kasabay nito, tumaas din ang lakas ng kanyang espiritu. Sabay na nakalusot ang dalawa, o sa halip, nagtulungan sila. Malamang na ganito ang magiging pag-unlad ni Terence sa hinaharap, ibang-iba sa mga practitioner ng Sky-class Island. Katulad ito ng paraan ng sinaunang martial world sa paggamit ng espiritu upang mapataas ang lakas, ngunit hindi ito ganap na pareho. Hindi tumigil sa pagsasanay si Terence matapos maabot ang tugatog ng kaharian ng Profound. Habang pinaperpekto niya ang ninakaw na kayamanan ng langit, mabilis na lumakas ang kanyang lakas. Sa maikling panahon, tuluyan niyang na-stabilize ang kanyang lakas at patuloy na nag-iipon ng enerhiya. Habang tumatagal, nararamdaman ni Terence na mahigit doble ang lakas niya kaysa dati, ngunit hindi pa rin siya umaabot sa yugto ng pagkahati ng bundok. Tila kailangan niya ng mas maraming akumulasyon kung gusto niyang makalusot sa yugto ng pagkahati ng bundok ng sabay-sabay. Ang mga espiritual na jade sa silid na bato ay naging alikabok na lahat, at ang espiritual na chi whirlpool ay kumalma na. Huminga ng malalim si Terence at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo gamitin ang Mountain Gaze Pill at bigla na lang makalusot?
Tumigil na ang maltong nilalang sa pag-aaral ng napakaraming amplification formation at nagtanong sa kakaibang paraan. Dala ni Terence ang peak grade mountain gas pill, at malaki ang posibilidad na makalusot siya kung iinuman niya ito ngayon lang. Pakiramdam ko ay hindi pa sapat ang aking naipon. Hindi pa ito ang tamang panahon para sumulong sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Hayaan mo akong mag-cultivate pa ng kaunti. Ngumiti si Terence habang tumatayo at bahagyang ginalaw ang kanyang katawan. Gusto niya ang pakiramdam ng pagiging malakas. Walang sinabi ang malademonyo. Mabuti na lang at nakilala siya ng malinaw ni Terence. Pagdating ng panahon, makakalusot siyang muli, at magiging mas malakas ito kaysa ngayon. Senior Ghost, gaano katagal ako bago nakalusot? Pwede na ba tayong lumabas? Hindi na ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang pagsasanay, ngunit gusto na niyang umalis sa lugar na ito at makipagkita sa Skypath sect sa lalong madaling panahon. Isang araw pa lang ang nakalipas. Pinag-aralan ko na itong teleportation array. Mukhang wala ng paraan para maayos ito. Dito lang tayo magsisimula sa array na ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ito basagin. Ang demonyong nilalang na iyon ay isang formation master, at pinag-aralan niya ang napakaraming amplification formation sa napakabilis na bilis. Mayroon din siyang malinaw na direksyon, kaya nakahanap siya ng paraan para basagin ang formation sa loob ng isang araw. Sumagot si Terence at naghanda na tulungan ang multo na basagin ang Pormasayon, ngunit biglang nagbago ang isip ng multo. Terence, sa tingin ko hindi muna tayo dapat lumabas ngayon. Bakit? Nalilitong tanong ni Terence. Pagkatapos ay ibinahagi ng malamulto ang banal na pakiramdam nito kay Terence, dahilan para hindi siya makapagsalita. Ang silid na bato ay talagang napakalapit sa tuktok ng isla, at malamang na itinayo ito ni Bartolo upang maramdaman ang chi at magsanay sa mga taktika sa labanan ng paglikha. Ang problema ay high tide ngayon, at ang buong isla ay lumubog na sa dagat. Malinaw na nakita ni Terence na may 12-dosenang mga halimaw sa dagat na nakapalibot sa isla gamit ang kanyang espiritu, isa sa kanila ay nasa yugto ng pagbukas ng lupa, at dalawa ay nasa yugto ng pagbukas ng bundok. Bagamat ang lugar na ito sa dagat ay nasa loob pa rin ng lugar ng gitnang dagat ng isla, tiyak na hindi ito ang ligtas na lugar sa dagat ng gitnang isla. Hindi naman nakakapagtaka na lumitaw ang mga halimaw sa dagat na ito rito. Ang kakaiba ay, bakit sila nagtipon dito? Naakit ba ito sa tagumpay ni Terence? Hindi naman malaking bagay kung nagsasanay si Terence, pero medyo masyadong malakas ang huling pag-atake. Masyadong matindi ang espiritual na chi, at naakit nito ang lahat ng mga halimaw sa dagat na malapit. Karaniwang nag-iisa ang mga halimaw sa dagat na ito, at kapag nagkita-kita sila, maaari pa nga silang maglaban. Ngunit matapos maramdaman ang aura ni Terence, agad na naging maayos ang kapaligiran at nagtipon-tipon sila, handang labanan siya. 6,043. Kung ang mga halimaw sa dagat lang ang mga ito, tiwala si Terence na makakatakas siya, ngunit tila mas marami pang halimaw sa dagat ang nagtitipon sa malayo. Kung makakawala siya sa Pormasayon ngayon, mapapahamak siya kung maaantala siya ng ilang paghinga. Sa kasamaang palad, hindi mahalaga kung gusto ni Terence na makalabas o hindi. Sinalakay ng mga halimaw sa dagat ang isla matapos itong paikot-ikot ng ilang beses. Madaling masisira ng ilang halimaw sa dagat sa yugtong profound ang maliit na islang ito. Gayunpaman, kahit na napakaraming halimaw sa dagat, kabilang ang mga nasa yugto ng pagbukas ng bundok at yugto ng pagbukas ng lupa, na sabay na umaatake, ang maliit na isla ay hindi agad napinsala. Ito ay dahil nang sila ay umatake, isang patong ng pandepensang liwanag ang lumitaw mula sa buong isla, na pansamantalang hamarang sa lahat ng mga pag-atake. Ito ba ang depensibong Pormasayon na itinayo ni Bartolo dati? Nagulat at natuwa si Terence. Hindi niya inakalang gagana pa rin ang depensibong Pormasayon ng Gago na iyon makalipas ang 10,000 taon. Hindi man lang niya napansin at nang molditang iyon ang Pormasayon noon. Ang Pormasayon ng mga di nakikitang nilalang sa isla ay sadyang ginawa ni Bartolo para magmukhang natural na nasira. Kung hindi, walang makakatuklas sa lugar na ito. Hindi magtatagal ang pormasyong ito. Umalis na tayo agad. Pinag-aralan ng sampaang nilalang ang napakaraming Pormasayon ng pagpapalakas, kaya natural lang na alam niya ang kahinaan ng pormasyong ito na nagtatanggol. Maaaring matagal bago malusutan ng isang halimaw sa dagat na nagbubukas ng entablado ang depensang ito.
Gayunpaman, dahil sa dalawang halimaw sa dagat na nagbubukas ng entablado sa bundok at napakaraming halimaw sa dagat na nasa yugto ng profound at sa bagong silang na soul stage, halos kalahating oras lang ng insensong patpat ang kaya nilang hawakan. Habang gumagana pa ang porma sayon ng depensa, dapat silang umalis agad dito at lumipad palabas ng dagat gamit ang flying saucer. Masisigurado ang kanilang kaligtasan. Senior Ghost, nandito pa rin ba ang landas ng langit? Gusto na rin sanang umalis ni Terence sa lugar na ito, pero kailangan niya munang kumpirmahin ang lokasyon. Kung wala ang tulong ng malamulto, hindi makakalabas ang kanyang espiritu sa porma sayon sa labas ng silid na bato. Natural lamang na hindi niya mahahanap ng maayos si Teries. Nasa silid na bato pa rin siya kung saan ka nag-teleport. Malamang inakala niyang babalik ka roon. Walang magawang sabi ng demonyo. Hindi ito kalapitan, pero may teknik si Terence na makatakas gamit ang kidlat. Hanggat makakalabas sila sa pormasyong ito, mabilis silang makakarating doon. Ang problema lang ay hindi magiging madali ang makalabas sa pormasyong ito. Hanapin muna natin si Teries. Hindi natin siya maaaring iwan dito. Kapag bumagsak ang depensa ng isla, ililibing siyang buhay sa ilalim ng dagat. Mabilis na nagdesisyon si Terence na salubungin ang daan ni Teries. Alam ng sampa ang iyon na walang tumututol, kaya agad itong sumugod at sinimulang turuan si Terence kung paano makawala sa porma sayon. Sa oras na ito, lalo na't gusto ni Terence ng maraming mahuhusay na formation flags, mas madali sanang masira ang formation. Kung walang maayos na formation flags, magagamit niya lang ang hanggal na paraan para makipagtulungan sa paliwanag ng malditang iyon na hindi gaanong epektibo. Bahagyang nanginig ang buong isla. Tila hindi lubusang naharangan ng depensibong porma sayon na itinayo ni Bartolo ang mga atake ng mga halimaw sa dagat. Hindi alam kung sino ang mas mabilis na makakasira sa porma sayon, ang nasa labas o ang nasa loob. Naramdaman din ni Teries na may mali. Lumabas siya ng silid na bato at umatras pabalik sa pinanggalingan niya. Sa ganitong paraan, mas mabilis na makakausap ni Terence ang lalaki. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik si Teries sa pasukan ng isla. Dahil sa selyo, hindi ba mahaha ang dagat, ngunit nakikita pa rin niya ang sitwasyon sa labas. Napakaraming halimaw sa dagat, at mahigit 60 hanggang 70% sa kanila ay mas malakas kaysa sa kanya. Hindi pa kasama rito ang pagiging nasa ilalim ng dagat, kahit na nasa lupa pa siya, hindi siya makakatakas sa pagkubkob ng mga halimaw sa dagat na ito. Terence, mukhang hindi na ako makapaghintay sa pagbabalik mo. Sana hindi kita makita papuntang Samsara. Walang pakialam na tumawa si Teries. Hindi siya masyadong nag-aalala sa mapanganib na sitwasyon sa harap niya. Mula pa noong unang panahon, lahat ay namatay na. Kailangan lang niyang pumatay ng ilang halimaw sa dagat para makabawi. Ang tanging pinagsisisihan ni Teries ay hindi niya makumpirma ang kaligtasan ni Terence. Kung hindi siya humingi ng tulong kay Terence, wala sana si Terence sa ganitong sitwasyon. Ngayon, ang sekta ng Teries ay naghihintay na lamang na masira ang depensibong porma sayon. Pagkatapos, gagawin nila ang lahat para patayin ang pinakamaraming halimaw sa dagat hanggat maaari. Tungkol naman sa pagtakas, hindi nila ito kailanman naisip. Sa lakas ng Teries, mas mabilis at mas miserable lang ang kanilang pagkamatay kung susubukan nilang tumakas mula sa mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbuka at paghati ng bundok. Mabagal na lumipas ang oras sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Teries. Nang makitang malapit nang bumagsak ang depensibong porma sayon, lalo siyang naging mas nakapokus. Hindi niya napansin ang isang figure na tahimik na lumilitaw sa likuran niya. Kuya Teries. Tinapik ni Terence ang balikat ni Teries, na halos mapatalon siya sa takot. Terence. Ayos ka lang. Ang galing. Muntik nang itaboy ni Teries ang atake, ngunit napahinto siya nang marinig ang boses ni Terence. Hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito, medyo naantig siya sa pagkagulat ni Teries. Kung hindi siya hinintay ng Teries, hindi sana siya nakulong dito. Napaalala ko kay Kuya Tian. Maghanda na tayo para umalis. Ngumiti si Terence at tumingin sa mga halimaw sa dagat sa labas ng porma sayon. Pagkatapos ng panahong ito, marami pang mga halimaw sa dagat ang sumali.
Mabuti na lang at wala ng mga bagong halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbuo ng lupa, na isang magandang balita para kay Terence. Terence, napakaraming halimaw sa dagat dyan, huwag mo akong alalahanin, maglakad ka lang kung kaya mo. Huwag kang mag-atubiling, kung hindi ay wala ni isa sa atin ang makakaalis. Binawi ni Terence ang kanyang ngiti at seryosong tumingin kay Terence. Kumurap si Terence, naiintindihan na ayaw siyang hilahin pababa ni Terence, ngunit may pagkakataon pa rin siyang maalis ito kung isa lamang itong halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbuo ng lupa. Kapatid na Terence, huwag kang mag-alala. May tiwala akong makakaalis ako sa lugar na ito kasama ka. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at hindi na nagpaliwanag pa, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nakahawa na kay Terence. Kung ganoon nga, tayong magkakapatid ay magkasamang susugal. Ngumiti muli si Terence at kinuyam ang kanyang kamao para salubungin si Terence. Nakapagdesisyon na siya na kung sakaling lumala ang sitwasyon, mananatili siya at bibigyan ng oras si Terence para makatakas mula sa islang ito. Nako, hindi alam ni Terence na may flying saucer pala si Terence. Akala niya ay si Terence ang nagdala sa kanya mula sa dagat at nakahanap ng kalapit na isla para doon manirahan. Hanggat wala sila sa ilalim ng dagat, hindi sila guguluhin ng mga halimaw sa dagat. Kung hindi lang dahil sa hindi na kayang tumagal ng depensibong pormasayon at kailangan pa ng kahit 2 oras, hindi hahayaan ng Terence na sumugal si Terence. Ngayon na. Terence na. Ang diwa ni Terence ay nakatuon ng husto sa mga atake sa labas. Sinamantala niya ang oras nang ang isa sa mga atake ay dumapo sa depensibong pormasayon at bago pa dumating ang susunod na alon, sumigaw siya at sumugod palabas kasama si Terence. 6,044. Kasabay nito, ang pinakamalakas na halimaw sa yugto ng pagbuo ng lupa ay lumalangoy sa ibang direksyon, na mas malayo. Para kay Terence, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Ang pormasyong pangdepensa ay para lamang sa labas, hindi sa loob. Sumugod palabas ng pormasayon sina Terence at Terence nang walang anumang balakid at malapit ng harapin ang susunod na bug zone ng mga pag-atake. Pinaikot ni Terence ang kanyang chi at pinakawalan ang mga kidlat na inihanda niya noon pa. Mahigit 10 kidlat ang agad na kumalat sa tubig, at ang madilim na ibabaw ng tubig ay biglang naging kasing liwanag ng araw. Ang ilan sa mga halimaw sa dagat sa paligid ay naapektuhan ng mga kidlat at pansamantalang naparalisa. Sa kabilang banda, ginamit ni Terence ang kanyang Thunder Escape technique at agad na inilayo si Terence mula sa saklaw ng pag-atake ng halimaw sa dagat. Palagi niyang ginagamit ang kanyang paraan ng pagtakas mula sa kidlat ng mag-isa, hindi siya sigurado kung makakapagsama siya ng mga tao. Mabuti na lang at hindi siya nagkamali ng taya sa pagkakataong ito, kasama niya si Terence, kaya napaikli ang distansya, pero kahit papaano ay hindi siya nabigo. Sa wakas ay nawasak ang hanay ng mga depensa dahil sa sunod-sunod na pag-ataking naiwasan ni Terence at ng iba pa. Kung mag-aalangan ang dalawa ng ilang sandali, mapapaligiran na sila ngayon ng lahat ng mga halimaw sa dagat. Ang mga halimaw sa dagat na hindi naapektuhan ng kidlat ay nagsimulang habulin sila sa sandaling makita nila sila. Sari-saring pag-atake ang sumabog sa tubig na nagdulot ng pagtaas ng malalaking alon. Isinama ni Terence si Terence at dapat ay makakatakas siya sa dagat sa pamamagitan lamang ng isang kidlat. Tutal, hindi naman masyadong tataas ang tubig, at ang pinakamataas na bahagi ng isla ay 1 metro lamang ang taas mula sa dagat. Ngunit dahil sa marahas na pag-atake ng halimaw, hindi nangyari ang pagtatansya ni Terence sa lakas ng pag-atake. Lumipad siya pataas ng 12 metro at nasa gitna pa rin ng isang malaking alon. Pagkatapos ay bumagsak siyang muli kasama ng alon. Ibinuka ni Terence ang kanyang spirit sense at nagpakawalan ng isa pang lightning arc matapos mahanap ang direksyon. Inilayo niya si Terence ng 10 metro at gusto niyang tanggalin ang flying saucer, ngunit wala pa rin siyang pagkakataon. Napakaraming sea beast sa lugar na ito, at lahat sila ay matatalino. Matapos mapagtanto na ginagamit ni Terence ang lightning escape technique, sinimulan nilang salakayin ang buong lugar. Kahit gaano pa kabilis ang pagtakas ng kidlat, hanggat hindi siya nakakalabas ng lugar, hindi niya maiiwasan ang mga siksik ang pag-atake.
Kung tatalunan ni Terence ang lumilipad na platito ngayon, magiging target siya ng mga halimaw sa dagat. Mas lumakas ang depensa ng metal, pero ayaw itong gamitin ni Terence laban sa mga halimaw sa dagat. Ayos lang ang isa o dalawa, pero daan-daan sila. Walang magagawa ang metal. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Kung mag-isa lang siya, magagamit niya ang Thunder Escape technique para patuloy na gumalaw at mabilis na makalabas sa attack zone ng Sea Beast, pero ang pagsama kay Teries ay isang malaking hadlang sa Thunder Escape technique. Kailangan niyang protektahan si Teries mula sa kidlat na kumukonsumo ng maraming purong chi at mental strength. Dahil hindi siya makakaalis, hindi rin siya aalis. 1,000 pagsabog ng kidlat. Isa ito sa pinakamalakas na killing moves ni Terence, ang numero 1 pagdating sa mga group attack. Hindi mabilang na maitim na asul na kidlat ang bumuhos sa ibabaw ng dagat, at ang maliliit na arko ay sumabog at tumalon sa ibabaw ng tubig. Ang mga halimaw sa dagat sa lugar ay sumigaw sa sakit, at marami sa kanila ang namatay sa pag-atake ni Terence. Sa ilalim ng proteksyon ni Terence, hindi naapektuhan si Teries ng pagsabog ng kidlat, ngunit gulat pa rin siya sa mapanirang kapangyarihan ng galaw na iyon. Alam na alam niyang malakas si Terence, at ngayon ay naranasan na niya ito mismo. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence. Sinamantala niya ang katotohanang nalilinis ng pagsabog ng kidlat ang isang lugar mula sa mga halimaw sa dagat at tinakot ang mga halimaw sa dagat sa labas ng lugar. Kinuha niya ang lumilipad na platito at binuksan ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa lugar kasama si Teries. Kung nag-iisa lang siya, baka napatay na niya lahat ng mga halimaw sa dagat dito at natipon ang kanilang mga core, pero ngayon, hindi niya man lang ginalaw ang mga patay na halimaw sa dagat. Pagkasakay niya sa flying saucer, agad siyang lumipad palayo. Kung ikukumpara sa kanyang mga natamo sa pagkakataong ito, hindi na sulit banggitin ang ilang panloob na core ng halimaw sa dagat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang siguraduhin ang kaligtasan ni Teries at hayaan siyang magpatuloy sa pagsasanay sa huling bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha. Terence, lahat ng ito ay salamat sa iyo kaya nakatakas tayo ng walang pinsala. Lumapit si Teries sa tabi ni Terence at taos pusong nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Bagamat hindi niya mahanap ang huling bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha, kuntento siya na makakatakas siya kasama si Terence. Kapatid na tiyan, hindi mo kailangang maging magalang. Kung hindi mo ako hinintay, makakaalis ka sana ng walang pinsala sa islang iyon. Ngumiti si Terence at kumaway kay Teries. Mula sa surveillance screen ng flying saucer, nakita nila ang maraming halimaw sa dagat na nagtitipon sa direksyon kung saan sila nanggaling. Kung hindi aalis sina Terence at ang iba pa sa tamang oras, maaaring kailanganin nilang harapin ang isang bagong alon ng mga halimaw sa dagat. Naalala ang mga bagay na nakuha niya mula kay Bartolo, kumuha si Terence ng 2 kahon ng jade at iniabot ang mga ito kay Teries. Kapatid na Teries, ito na ang huling bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha. Nakita ko na ito at wala namang problema rito. Sayang at hanggang sa yugto ng paghahati ng lupa lamang ito malinang. Kung gusto kong makalusot sa yugto ng paghahati ng dagat, kailangan ko pa ring patuloy na hanapin ang huling bahagi ng teknik. Ang isa pang kahon ng jade ay naglalaman ng karanasan sa paglilinang ni Bartolo. Tingnan kung mayroon itong anumang reference value. Nahanap mo na ba ang kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique? Nagulat at natuwa si Teries. Mabilis niyang kinuha ang mga jade box gamit ang 2 kamay. Naisip niya na hindi niya mahahanap ang creation battle art sa pagkakataong ito at kailangan niyang bumalik sa susunod. Hindi niya inaasahan na direktang aagawin ito ni Terence. Oo, itinago iyon ng B** star na si Bartolo sa ibang cultivation room. Kung ayaw niyang tumakas, mahihirapan siyang mahanap. Maaari mong tingnan ang karanasan sa cultivation na iyon, pero huwag mo itong masyadong seryosohin. Hindi tayo nasa parehong landas ng 10,000 taong pagong. Bahagya nang umiti si Terence at ipinaliwanag ang kanyang mga iniisip. Naniniwala siyang maiintindihan ni Teries ang ibig niyang sabihin. Tama iyan. Nililinang namin ang teknik sa labanan ng paglikha sa isang patayong paraan, ngunit si Bartolo ay mas malas. Ang kanyang karanasan sa paglilinang ay walang halagang referensya.
Matapos kumpirmahin ni Terries kung aling aklat ang karanasan sa paglilinang ni Bartolo, pinagsalikop niya ang kanyang mga palad. Kasabay ng pag-agos ng tunay na enerhiya, ginawa niyang alikabok ang aklat. Para kay Terries, kailangan niyang hanapin ang sarili niyang landas. Ang isang simpleng Bartolo ay hindi kwalipikadong gumabay sa kanya. Ang ganitong uri ng pagmamalaki na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso ay nakaantig kay Terence. Naniniwala siya na sa mga susunod na pangyayari, mabilis na lalakas si Terries. Unang sabi, nakatakas ba ang lalaking iyon? Pinanatili ni Terries ang creation battle technique at nagtanong kung nasaan si Bartolo. 6,045. Hindi. Ang miniature teleportation formation na ginawa niya ay kayang mag-teleport ng isang tao lang, kaya habang nagte-teleport siya, parang nadurog ang kaluluwa niya. Kalmadong sagot ni Terence, pero medyo natatakot pa rin siya sa loob. Kung hindi lang dahil sa tulong ng moldy tang yun gamit ang soul freezing liquid na gawa sa Black Sea, patay na sana sila ni Bartolo ngayon. Mabuti rin yan. Kung makakatakas siya, magiging kapahamakan siya sa hinaharap. Bahagyang tumango si Terries. Nang malaman niyang patay na si Bartolo, nakahinga siya ng maluwag. Sapat na ang mga plano ni Bartolo para sabihin na isa siyang tusong tao, tiyak na pupunta siya sa grupo ni Terence para mag-higanti kung makakatakas siya, at malaki ang posibilidad na maapektuhan nito si Teresa at ang iba pa. Habang nag-uusap sila, papalapit na ang dalawa sa isla, ngunit hindi pa rin nararating ni Terence ang gitna. Itinago niya ang disk sa gilid ng isla. Alam na ni Terries na ito ay isang aparatong lumilipad na ginawa ni Jenny para kay Terence. Namangha siya sa galing ni Jenny at napaisip kung dapat ba siyang humingi rito ng aparatong lumilipad pagkagising nito. Mas magiging madali para sa kanya na lumabas sa hinaharap. Bumalik silang dalawa sa makalangit na Elixir Pavilion. Sa oras na umalis sila, walang malaking nangyari sa isla. Kalmado ang lahat, at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbuti si Jenny. Nagmamadali si Terries na linangin ang teknik sa labanan ng paglikha, kaya pagkatapos bisitahin si Jenny, mabilis siyang umalis. Nanatili si Terence sa kwarto ni Jenny at kumunat ang noo. Humarap siya kay Teresa at nagtanong, may sagot ba mula sa sekular na mundo? Hindi, at wala rito ang mga nakatataas sa Central na Chamber of Commerce sa Nakajima nitong 2 araw. Hindi ko nga kayang magtanong kahit kanino. Umiling si Teresa nang walang magawa. Hindi niya alam kung dahil ba sa walang tigil na pagtatanong ni Horace kaya nawala sina Harry at ang iba pa. Kumurap si Terence. Hindi niya mahihinala na sinasadya siyang iniiwasan ng Central Chamber of Commerce. Kung nagawa iyon ni Harry, tiyak na hindi gagawin iyon ni Leandro. Tiyak na may bago itong galing sa Central, at tinipon nilang lahat ang mga ito. Sayang at hindi rin siya binigyan ni Leandro ng anumang balita. Hindi makagawa ng anumang conclusion si Terence, ngunit umaasa na lamang siya na hindi ito nauugnay sa plano ng Timog Kontinente. Sinabi ba ng mga tao mula sa Central Chamber of Commerce kung kailan sila babalik? Casual na tanong ni Terence, ngunit iniisip niya kung dapat ba siyang umalis agad patungong Timog Kontinente. Hindi nagtakda ng takdang oras si Truett para sa investigasyon ni Terence sa Timog Kontinente, ngunit mas makabubuting tapusin ito sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, pupunta si Terence sa Silangang Kontinente kasama si Natalie, at mayroon itong takdang oras. Sabi ni Horace babalik sila sa loob ng susunod na 2 araw. Sa palagay ko ay hindi sila pupunta sa isang lugar na napakalayo. Aalis lang sila sandali. Hindi inisip ni Teresa na ang pagbabalik ng mga matataas na opisyal ng Central na Chamber of Commerce ay magiging kakaiba. Ang susi sa bagay na ito ay upang makita kung ang secular na mundo ay may anumang balita tungkol kay Jenny. Terence, siguro dapat nating kausapin ang Island Master na si Mike at bumalik na sa Common World. Mas mabuti na yun kaysa maghintay dito, di ba? Nag-alangan sandali si Teresa, pero binanggit pa rin niya ang ideya niya. Ayaw niyang bumalik si Terence sa karaniwang mundo, noong huling umalis siya, wala siya ng 2 hanggang 3 taon, sino ang mag-aakala kung gaano katagal siyang mawawala sa pagkakataong ito. Pero kung hindi makakabalik si Jenny, kailangan ni Terence na bumalik sa karaniwang mundo. Tama ka.
Tatanungin ko muna si Island Master Mike maya-maya. Tumango si Terence, ngunit wala ng gaanong pag-asa. Hindi maaaring gamitin ang Primordial Spirit Projection anumang oras at kahit saan. Kakabalik lang niya kamakailan. Kahit na gustong tumulong ng estado ng Mike, mahirap sabihin na talagang magagamit niya ang Primordial Spirit Projection. Habang nag-uusap silang dalawa, tumakbo si Gusha at sumilip sa pinto. Pagkatapos ay mahina niyang tinawag, "Boss, may sasabihin ba ako sa iyo?" Kumurap si Terence, anong ginagawa ng lalaking ito? Noon pa man ay prangka na tao na siya. Bakit niya binago ang estilo niya ngayon? Sabihin mo na. Sinenyasan siya ni Terence na pumasok. Hindi naman tagalabas si Teresa, at hindi niya kailangang itago ang kahit ano. "Boss, ganito po. Kailangan pa rin po ni Hipag Jenny na samahan siya pansamantala, kaya iniisip ko kung dapat ko bang dalhin si Felix at ang iba pa sa Timog Kontinente para tingnan at mangalap ng impormasyon para sa inyo. Pagdating ninyo roon, madali na ang mga bagay-bagay." Tumakbo papasok si Gusha at sinabing puno ng ngiti ang mukha. "Gusto mong pumunta sa Timog Kontinente?" Gulat na tumingin si Terence kay Gusha. Kailan pa naging interesado ang lalaking ito sa mga bagay na iba sa pagkain at pakikipaglaban? "Hehe, gusto ko lang makihati sa pasanin ng amo. Isa pa, wala namang kinalaman ang mga yan sa gitnang isla, at baka magdulot sila ng gulo. Hayaan mo, dadalhin ko sila sa Timog Kontinente, baka may magawa sila." Walang hiya na tumawa si Gusha, pero naramdaman ni Terence na posible ang mungkahi. Hindi mapigilan ni Teresa ang matawa. Wala siyang magawa buong araw. Ang maaaring maging sanhi ng gulo ay malinaw na si Gusha mismo, ngunit ang lalaking ito ay maaari pa ring umasa sa iba na may seryosong mukha. Si Zane at ang iba pa ay nasa ilalim ng kontrol ni Terence. Maingat sila sa lahat ng kanilang ginagawa, natatakot na magalit si Terence. Nasa kabilang dulo sila ng spectrum mula kay Gusha. "Tama ka. Kung ganoon, pwede mo silang tatlo dalhin sa Timog Kontinente at kumuha ng impormasyon para sa akin." Ngumiti si Terence. Nahulaan niya na nababagot si Gusha sa gitnang isla at gustong maghanap ng magagawa sa Timog Kontinente. Hindi inaasahan ni Terence na malaking tulong ang lalaki kung mag-isa lang siyang pupunta, pero dapat ay matutulungan niya sina Zane, Horace, at ang iba pa. Mga bagong mukha silang lahat sa Timog Kontinente, at si Felix ay isang lumilipad na spirit beast, kaya madali silang nakakagalaw. Maaaring nakalap na nila ang sapat na impormasyon noong pumunta roon si Terence. "Haha, huwag kang mag-alala, boss. Kapag kumilos ako, si Gusha, siguradong maaayos ko ito ng maayos." Tuwang-tuwa si Gusha nang marinig ang sagot ni Terence, tinapik ang kanyang dibdib at malakas na nangako. Sa katunayan, gustong-gusto ni Gusha na gumawa ng isang bagay para kay Terence sa pagkakataong ito. Siyempre, ang pagpunta sa Katimugang Kontinente para magliwaliw ay isa rin sa kanyang mga layunin. Higit sa lahat, makakasama ni Gusha ang tatlong tagasunod. Kapag wala ang boss, siya ang boss. Magiging interesante kung lalabas at magpasikat. Tandaan mo, kapag pumunta ka sa Timog Kontinente, huwag mong ibunyag ang iyong layunin. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos at huwag mong alertuhan ang kalaban. Mangalap ka lang ng impormasyon ng palihim, naiintindihan mo. Seryosong sabi ni Terence. Hindi naman mahirap ang mga bagay na ito, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol kina Gusha at sa iba pa. "Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, boss." Walang pag-aalinlangang pagsang-ayon ni Gusha. Walang sino man sa Timog Kontinente ang nakakaalam tungkol sa relasyon niya kay Terence, kaya kahit na may mangyaring mali, walang sino man ang mag-uugnay nito kay Terence. 6,046. "Tara na. Sasabihan ko si Zane at ang iba pa." Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ibinaba si Gusha. Tinipon niya sina Zane at ang dalawa pa at inulit ang kanyang sinabi. Tuwang-tuwa sina Zane at ang iba pa. Isa itong pambihirang pagkakataon na makatrabaho si Terence. Kung nagawa nila ito ng maayos, maaaring makuha nila ang lunas at makaahon sa kanilang paghihirap. Kaya, lahat sila ay mukhang handang dumaan sa apoy at tubig. Napatawa si Terence sa loob-loob niya.
Ang biglaang pagbanggit ni Gusha tungkol sa pagpunta sa Katimugang Isla ay malamang na nangangahulugan na ang mga lalaking ito ay isa sa mga utak-isip. Malamang ay narinig nila mula kay Gusha na pupunta si Terence sa Katimugang Kontinente para sa isang negosyo, at inudyukan ito na pumunta at humingi ng misyon. Alam niyang gusto nilang gumawa ng ilang magagandang bagay at pagkatapos ay hilingin kay Terence na i-detoxify sila, kaya perpekto para sa kanila na tulungan si Terence. Napakaginhawa na magkaroon ng mahuhusay na nasasakupan, hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa, at mas determinado si Terence na sanayin ang mas marami pa niyang tauhan. Umalis si Gusha at ang iba pa sa gitnang isla pagkatapos magpaalam kay Terence. Nakabili na sila ng sapat na pagkain bago pa man sila humingi ng pahintulot kay Terence, kaya mabilis silang umalis. Muling tumahimik ang Heavenly Pill Pavilion. Dahil pupunta si Gusha at ang iba pa sa Timog Kontinente para mangalap ng impormasyon, mas mapapanatag ang loob ni Terence na manatili sa Nakagama para alagaan si Jenny. Maaari rin niyang pag-aralan ang 10,000 amplification formation ng sabay. Dahil sa gabay ng sumpa na ito, ang kanyang pag-unawa sa mga formation ay lalong bumuti. Lumipas ang ilang araw pa, at sa wakas ay nagpadala ng tugon ang sentral na kamara ng komersyo mula sa karaniwang mundo. Mabilis itong binuksan ni Terence, ngunit wala siyang nakitang bakas ni Jenny. Hindi sa mundo ng mga mortal. Kung gayon saan nagpunta si Jenny. Nagdikit ang mga kilay ni Terence, labis na naiinis. Nagkatinginan sina Teresa at Milky. Hindi nila alam kung paano aaliwin si Terence, kaya nanatiling tahimik sila. Bumantong hininga ng malalim si Terence. Pumunta siya sa Tianzhou 2 araw na ang nakakaraan para magtanong kung maaari siyang gumamit ng isa pang spirit projection sa malapit na hinaharap, ngunit sinabi sa kanya ng Tianzhou na imposible iyon sa loob ng kalahating taon. Dahil dito, sumuko si Terence sa ideya na bumalik sa karaniwang mundo para hanapin si Jenny. Saan nagpunta si Jenny? Ang tanong na ito, maliban sa kanyang sarili, ay malamang na walang ibang makakahula. Nang bumalik siya sa Sky Class Island na puno ng impormasyon tungkol sa mga wormhole ang isip ni Jenny, kaya naman lubos siyang naakit sa mga wormhole. Bago pa niya namalayan, nakarating na pala siya sa isang kahangahangang espasyo. Lahat ng nasa espasyong ito ay ilusyon lamang. Si Jenny ay isang sinaunang espiritu, ngunit sa espasyong ito, lalo siyang naging napakaliit na mga partikulo. Maraming iba pang mga partikulo ang pabalik-balik sa paligid niya. Mabuti na lang at hindi sila nagbanggaan ni Jenny. Sa ilalim ng kontrol ng kamalayan ni Jenny, bawat tinga ng kanyang sinaunang espiritu ay tila may dalang bakas ng kanyang sariling kagustuhan. Hindi tulad ng ibang mga tinga na diretso lang, ang mga tinga ni Jenny ay nagsimulang gumala na parang naggalugad sila ng isang bagong mundo. Noong una, nag-aalala si Jenny na baka mabangga ng ibang mga partikulo ang kanyang essence soul particles at magdulot ng ilang hindi mapigil ang pagbabago. Kaya naman, naging maingat siya sa paggalaw. Gayunpaman, unti-unti niyang natuklasan na tila mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga partikulo. Tulad ng kanyang mga primordial spirit particle, kahit na nakakalat ang mga ito, hindi sila umaalis sa isang tiyak na saklaw kahit gaano pa sila gumalaw. Kahit na sinasadyang dumaan ang essence soul particle cluster ni Jenny sa iba pang particle cluster, walang nangyaring masama. Hindi alam ni Jenny kung gaano nakatagal ang lumipas habang siya ay gumagala sa kahangahangang ilusyonaryong espasyong ito. Unti-unti siyang napagod sa pagiging nasa isang estado ng partikulo. Nang maisip niya ang ganoong bagay, ang mga nagkalat na partikulo ay mabilis na nagtipon at hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang sinaunang espiritu. Napakagandang lugar. Dapat ito ang wormhole, di ba? Itinaas ni Jenny ang kanyang palad at ngumiti habang bumubulong sa sarili. Hindi niya kailanman inakalang lilito siya sa isang wormhole. Matapos ang kanyang nakaraang paggala-gala, ang pananaliksik ni Jenny tungkol sa mga wormhole ay nakagawa ng isang kwalitatibong pag-unlad. Kung ang kanyang pisikal na katawan ay papasok sa wormhole, malamang na agad itong mabubuwag. Kahit na maibalik pa ito sa dati, ito ay magiging isang sirang bangkay lamang. Gayunpaman, walang panganib sa primordial spirit state. Sa ngayon, wala pang panganib.
Tila mas ligtas ang paggamit ng wormhole para maglakbay sa pagitan ng Sky Island at ng secular na mundo kaysa sa pag-project ng primordial spirit. Gayunpaman, kung mayroon mang mga kinakailangan para sa lakas ng primordial spirit, kailangan pa rin niya itong pag-aralan. Kakaiba ito. Bakit bigla akong nasa isang wormhole? Si Jenny, nakakagising lang mula sa kanyang pananaliksik, ay biglang napagtanto kung bakit siya narito. Matapos ang casual na paglutang-lutang ng ilang sandali, tumango si Jenny at bumulong sa sarili, dapat nga ganoon. Pagbalik ko sa Sky Island, maayos sana akong nakabalik kung ang katawan ko lang ang iniisip ko, pero ang wormhole ang iniisip ko, kaya pumasok ako rito. Maaari kayang ang paraan para makapasok ang primordial spirit sa wormhole ay ang pagtuon sa wormhole. Hindi tama yan. Makakapasok lang siya sa wormhole pagbalik niya sa Sky Class Island. Siguradong nag-aalala si Terence bro na hindi ako makakabalik, di ba? Kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon. Biglang tumigil si Jenny sa walang katapusang kawalan at sinampal ang noo niya. Ang problema, paano siya makakalabas sa wormhole na ito? Sinubukan ni Jenny na gamitin ang paraan ng pagbabalik sa Sky Class Island para makaalis, ngunit kahit gaano pa niya isipin ang kanyang pangunahing katawan, hindi ito gumana. Mukhang hindi gagana ang paraang ito sa wormhole. Ito lang ang kaya kong gawin. Napapitik si Jenny ng kanyang mga daliri, at ang kanyang primordial spirit ay agad na naglaho, bumalik sa hindi mabilang na mga particle, na bumubuo ng halos hindi nakikitang bola ng mga particle. Imposibleng maramdaman ang oras sa ilusyonaryong espasyo, at walang direksyon. Gayunpaman, hinusgahan ni Jenny mula sa daloy ng mga partikulo sa paligid niya na ang labasan ng wormhole ay dapat nasa daanan ng maraming partikulo. Ang tanging problema na lang ngayon ay kung aling direksyon ang dapat niyang piliin. Ilang sandali pa, itinapon ni Jenny ang tanong na iyon at sapalarang pumili ng direksyon na papasok. Dahil ang wormhole na ito ang nag-uugnay sa Sky Class Island sa secular na mundo, hindi mahalaga iyon. Hindi mahalaga kung saan sila lalabas. Kahit na bumalik sila sa secular na mundo, madali pa ring makabalik sa Sky Class Island. Hindi niya lang alam kung gaano katagal ang gagawin niya sa pagkakataong ito. Terence, bro, huwag kang mag-alala, mahahanap ka rin ni Jenny sa lalong madaling panahon. Hindi alam ni Terence ang kasalukuyang kalagayan ni Jenny. Wala na siyang nagawa kundi maghintay sa makalangit na Elixir Pavilion. Bago pa niya mamalayan, nakabalik na ang armada ni Mike sa gitnang isla. 6,047. Ang daungan ng Nakajima ay naging masigla sa isang iglap. Hindi mabilang na mga kalakal ang ibinaba mula sa mga barkong pangyaman at pagkatapos ay ipinadala sa mga tahanan ng kani-kanilang mga may-ari. Sa loob ng ilang panahon, ang gitnang lugar ay naging masikip din sa mga sasakyan at tao. Naramdaman ni Terence ang mga pagbabago sa labas ng mundo at inilabas ang kanyang pandama sa espiritu. Nalaman niyang sina Shenjin, Jerry, Jonas, at ang iba pa ay nakababa na sa bangka at nagpapalam na kay Mike. Hindi na siya lumapit para makisali sa kasiyahan at hinintay na tumahimik ang lahat. Bukod sa mga taong ito, nakita rin ni Terence si Melvin. Sa pagkakataong ito, hindi siya nanatili sa North Island, kundi sinundan sila diretso sa gitnang isla. Marahil ay pupunta siya sa punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce para gumawa ng isang bagay. Umalis ang grupo sa pantalan at naghiwalay ng landas. Maraming asikasuhin sina Jonas at ang iba pa, ngunit hindi nagmamadali si Shenjin na bumalik sa sekta ng Espada ng Niebe, kaya dumiretso siya sa makalangit na Elixir Pavilion, marahil ay gusto muna niyang makilala si Terence bago bumalik. Si Yvonne Sinclair ay nasa tabi niya noong una, ngunit maraming bagay ang wantong Chamber of Commerce. Upang matulungan ang kanyang ama, maaari lamang siyang humiwalay kay Shenjin sa ngayon. Mabuti na lang at nakabalik na sila sa Nakajima, at maraming pagkakataon para magkita sila sa hinaharap. Walang pagmamadali. Maya-maya, dumating si Shenjin sa Sky Elixir Pavilion, at sinabihan siya ni Teresa na makipagkita ng direkta kay Terence. Nasa iisang panig lang silang lahat, kaya walang dapat ipag-alala. Boss, nakabalik na ako. Nang makita si Terence, ngumiti si Shenjin at mabilis na lumapit sa kanya sabay sunggab sa kamao.
Tama na, bakit ang galang mo sa akin? Tingnan mo ang saya-saya mo. Siguradong maayos ang pakikitungo mo kay Yvonne, di ba? Ngumiti si Terence at sinenyasan si Shenjin na umupo. Ayos lang ako, salamat kay boss. Bahagyang namula ang mukha ni Shenjin. Taos puso siyang nagpasalamat dito bago tumalikod at umupo. Matapos ang kanyang nabigong relasyon, minahal ni Shenjin si Yvonne ng buong puso. Mas lalo pa siyang nagpapasalamat sa tulong ni Terence. Wala itong kinalaman sa akin. Sarili mong kapalaran yan. Mabuting bata si Yvonne. Pretuhin mo siya ng maayos sa hinaharap at huwag mo siyang biguan. Nakangiting paalala ni Terence. Ibang-iba na ang pagkatao ni Shenjin ngayon at naniniwala siyang magkakaroon sila ni Yvonne ng magandang kinabukasan. Tumango ng seryoso si Shenjin at nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Jenny. Hindi interesado si Terence sa paksang ito at hindi na nagpatuloy. Dahil alam ni Shenjin na hindi kayang gisingin ni Jenny ang sangay ng pagtitipon ng espiritu, medyo hindi siya komportable. Alam niya kung gaano kahirap ang ginawa ni Terence para makuha ang sangay ng pagtitipon ng espiritu. Naging maayos ba ang lahat pabalik? May nangyari ba? Ayaw ni Terence na maging mabigat ang kapaligiran, kaya iniba niya ang usapan. Nag-isip sandali si Shenjin bago sinabing, walang malaking nangyari. Mapayapa ang paglalakbay, pero nabalitaan kong nagkaroon na naman ng kaunting alitan sina Manager Hong at Janding Walker. Sa pagkakataong ito, pumunta si Manager Hong sa gitnang isla, at baka targetin siya ni Janding. Isa lamang palang payaso na tumatalon si Janding, walang espesyal sa kanya. Tutal, si Kuya Hong ay galing sa pamilyang Hong, kaya dapat ay ayos lang siya. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi masyadong nag-aalala. Hindi man lang tumingin si Terence kay Janding. Isa lamang siyang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce, ngunit kung pag-uusapan ang impluensya, mas maimpluensya si Terence kaysa sa 10 Janding na pinagsama-sama. Walang Chamber of Commerce ang makakasakit sa isang mistikong alchemist na nasa ikalawang antas para sa isang vice-presidente. Dahil sa relasyon ni Terence kay Melvin, hanggat hindi hanggal ang mga nakatataas sa Hong Chamber of Commerce, alam nila kung ano ang gagawin sa kanya. Nakakalungkot na tila hindi ito napansin ni Janding. Pagbalik niya sa Middle Island, sinimulan niyang bisitahin ang ilan sa mga makapangyarihang tao sa Hong Chamber of Commerce. Ang mga high-tech na produkto na binili niya mula sa Central Chamber of Commerce sa North Island ay para sa pakikipagkaibigan sa mga taong ito. Habang nagpapadala ng maraming regalo, palihim ding binanggit ni Janding ang kanyang intensyon na i-impeach si Melvin. Bilang isang matatag na taga-suporta ng pangalawang sangay ng pamilyang Hong, tila lohikal na makitungo sa taga-suporta ng unang sangay, si Melvin. Sa makatuwid, hindi ito ikinagulat ng mga tao ng Hong Chamber of Commerce. Sila ay orihinal na isang neutral na partido. Sa saligan na hindi nito maaapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon, maaari nilang suportahan ang sinumang magbigay ng mas maraming benepisyo. Dahil nakatanggap sila ng mga benepisyo mula kay Janding, hindi na malaking bagay ang magpakita ng kaunting suporta. Kahit hindi siya nagbigay ng malinaw na pahayag, kontento na si Janding. Sa kanyang palagay, ang pagharap kay Melvin sa pagkakataong ito ay nasa plano na niya. Ngayon, kailangan na niyang makipag-usap habang mainit pa ang plantsa at magpatawag ng pulong sa lalong madaling panahon upang maalis ang Melvin hanggang sa huli, upang maiwasan ang anumang gulo. Bago dumilim, natapos na ni Janding, ang tumatalon na alyansa, ang nasa isip niya. Agad siyang nagdaos ng isang emergency meeting bilang pangalawang pangulo ng Hong Chamber of Commerce. Ang paksa ng pulong ay ang pagtanggal kay Melvin sa lahat ng kanyang mga tungkulin at paglulunsad ng isang masusing imbestigasyon sa kanya. Sa lahat. Noong panahon ni Melvin bilang tindero ng North Island, nakipagsabuatan siya sa mga tagalabas, inabuso ang pondo ng publiko, at kinamkam ang interes ng ating Hong Chamber of Commerce. Kung hindi natin aalisin ang itim na tupang ito, paano natin hahayaang patuloy na umunlad ang ating Hong Chamber of Commerce? Tumayo si Edgar sa gitna ng silid-pulungan, ikinakaway ang kanyang mga braso ng may madamdaming ekspresyon. Ang mga matataas na ehekutibo ng Hong Chamber of Commerce na dumalo sa pulong ay pawang nakinig at nanood ng walang ekspresyon.
Walang sino man ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon sa ngayon. Hindi lang iyon, nakipagsabuatan din si Melvin sa mga tagalabas at pinagbantaan ako, ang pangalawang pangulo ng punong himpilan, gamit ang puwersa. Hindi ako mapaghiganti na tao. Kung makakapagbigay siya ng benepisyo sa ating Hong Chamber of Commerce, wala akong pakialam sa maliit na bagay na ito. Ngunit ang pag-uugali ng kanyang traidor ay hindi lamang lubos na nakakasira sa interes ng ating Hong Chamber of Commerce, kundi sinisira rin ito ang ating reputasyon. Sa palagay ko, kahit na matanggal si Melvin sa lahat ng kanyang posisyon, hindi nito mababawi ang kanyang mga pagkakamali. Nagpatuloy si Edgar sa kanyang pagganap at mas lalong inakusahan si Melvin ng walang prinsipyo. Sa anumang kaso, nakipag-ugnayan na siya sa karamihan ng mga nakatataas, at hanggat mahigit kalahati sa kanila ang sumusuporta sa kanya, magagawa niyang ganap na hindi makabalik si Melvin. Naramdaman ni Janding na nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay, at tiningnan niya si Melvin ng may mga matang puno ng paghamak at pagmalaki. Melvin, may sasabihin ka pa ba? Pagkatapos niyang magsalita ng mahaba, tinitigan ni Janding si Melvin ng may ngiting ngumisi. Kahit nagtatanong siya, ang tono niya ay parang conclusion lang. Kung gusto mong kondenahin ang isang tao, bakit hindi? Ako, si Melvin, ay palaging matuwid at tapat, at wala akong kahihiyan sa aking pag-uugali. Kung gusto mo akong paalisin, hindi mo na kailangang magsabi ng napakaraming kalokohan. Ipakita mo sa akin ang ebidensya at aalis na ako ng mag-isa. Ngumiti si Melvin ng walang pakialam at tumingin kay Janding ng may paghamak. Ang kanyang mga salita ay matatag at mapagpasyahan, at mayroon siyang kahangahangang kilos. Bahagyang natigilan si Janding. Ano ang ebidensya niya? Nangahas siyang i-impeach si Melvin sa publiko dahil mas malalim ang network niya sa punong himpilan ng Nakajima kaysa kay Melvin. Bukod pa rito, may pangako siyang kapalit ng maraming regalo. Kung talagang susubukan niyang ipaliwanag ito ng detalyado, magmumukha lamang siyang tanga. 6,048. Hindi mo kailangang sabihin na napakagaling mo. Siyempre may ebidensya ako, pero hindi mo na kailangang ipakita pa iyon ngayon. Naniniwala akong malinaw na sa lahat ng tao rito ang tungkol sa bagay na ito at nakita na nila ang iyong pagkatao, kaya hindi na natin kailangang pag-usapan pa. Maaari ka naming bigyan ng direktang hatol. Malamig na singgal ni Janding at nagpas siyang iwasan ang totoong nilalang at atakihin ang mahihina. Gamit ang mabilis at mapagpasyang momentum, tuluyan niyang ibinagsak si Melvin hanggang sa maging alikabok. Hanggat mahigit kalahati ng mga tao rito ang sumasang-ayon sa kanyang panukala, ang usapin ng pagpapaalis kay Melvin ay tiyak na mangyayari. Kahit ang Pangulo ng Hong Chamber of Commerce ay hindi mababaligtad ang sitwasyong ito. May ebidensya ka, pero hindi mo naman binubuwag. Sa tingin mo ba negosyo ng pamilya Walker mo ang Hong Chamber of Commerce? Pangiinis ni Melvin sa kanya. Simpleng pangungusap lang iyon, pero nakakailang na si Janding. Karamihan sa mga matataas na opisyal ng Hong Chamber of Commerce ay mula sa pamilyang Hong, at ang mga salita ni Melvin ay lubhang malupit. Kahit na si Janding ang sumusuporta sa taong nasa likod ng mga eksena, tiyak na makakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Kailan pa naging pagkakataon ng isang tagalabas na manaire sa awtoridad ng Hong Chamber of Commerce? Babaguhin ba talaga niya ang apelyido niya balang araw? Agad na lumitaw ang maliliit na butil ng malamig na pawis sa likod ni Janding. Ang halatang pang-aasar ni Melvin ay maaaring walang silbi ngayon, ngunit magtatanim ito ng binhi ng hinala sa puso ng mga nakatataas sa Hong Chamber of Commerce. Kung magkamali si Janding sa hinaharap, tiyak na siya ay magiging target ng ilang beses o kahit 10 beses na pagtataas ng halaga. Huwag mong subukang gumawa ng alitan sa pagitan natin. Ang Hong Chamber of Commerce ay, syempre, pag-aari ng pamilyang Hong, at magpakailanman ay pag-aari ng pamilyang Hong. Bagamat ako, si Janding, ay hindi apelyidong Hong, ako ay nakatuon sa Hong Chamber of Commerce, hindi tulad mo, isang traidor. Isa pa, wala akong pangwakas na desisyon sa bagay na ito. Ito ay desisyon ng lahat dito. Malakas na putol ni Janding sa mga salita ni Melvin, pagkatapos ay agad na ikinuyom ang kanyang mga kamay at yumuko ng pabilog.
Sinabi niya sa lahat ng mga nakatataas sa Hong Chamber of Commerce, malinaw sa lahat ang tungkol sa bagay na ito ni Melvin. Iminumungkahi kong tanggalin si Melvin sa lahat ng kanyang mga posisyon at patalsikin siya sa Hong Chamber of Commerce. Hindi na siya muling matatanggap muli, ngayon din. Ano ang iniisip ng lahat? Naramdaman ni Janding na kung hahayaan niyang magpatuloy si Melvin, lalo lamang lalala ang sitwasyon, kaya hindi niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita at direktang hiniling sa mga nakatataas sa Hong Chamber of Commerce na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Sa totoo lang, napakasimple at brutal na paraan ng pagpapatalsik sa isang branch president, kahit si Janding mismo ay nadama na isa itong biro. Gayunpaman, wala pang kalahati ng mga tao rito ang kakampi niya, at isang bahagi ng mga neutral ang nasuhulan niya. Maliit na bahagi lamang ang kakampi ni Melvin, kaya wala nang pakialam si Janding Ding, kahit na ituro niya ang USA bilang kabayo. Sa kanyang palagay, kapag nailabas na ang panukalang ito, agad itong makakatanggap ng maraming pagsang-ayon at pagsang-ayon. Ang resolusyon ay mabilis na maipapasa at si Melvin ay tuluyang mapapatalsik mula sa Hong Chamber of Commerce. Ito rin ay isang ensayo para sa pagbabago ng Hong Chamber of Commerce. Hanggat matagumpay niyang mapapaalis si Melvin, ang susunod na hakbang ay ang maayos na pagsuporta sa taong nasa likod niya hanggang sa tuktok. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang inaasahang sitwasyon. Pagkatapos magsalita ni Janding, naghintay sila ng 1 hanggang 2 minuto, ngunit walang nagsalita. Hindi pa kasama rito ang mga neutral na partido, maging ang mga allies na nasa panig ni Janding ay nakayuko. Alinman sa umiinom sila ng tsaanang may pagmamasid o seryosong pinag-aaralan ang kanilang mga daliri. Wala talagang nagpakita ng anumang intensyon na sumuporta sa kanya. Masyadong padalos-dalos para magdesisyon ngayon. Kung talagang may anumang hindi pabor na ebidensya si Vice Presidente Janding laban kay Vice Presidente Hong, isumite mo ito para makita ng lahat. Ang unang nagsalita ay ang paksayo ni Melvin, ang nakatatanda sa kumpanya ng pangangalakal ng Kwan Hong. Akala nila ay nasa kanilang mga kamay na ang tagumpay dahil agresibong tinarget ni Janding si Melvin, kaya tumigil na sila sa pakikipaglaban at inisip kung paano paprotektahan si Melvin. Makakahanap sila ng pagkakataong muling bumangon sa bundok ng Dongshan sa hinaharap. Sino ang mag-aakala na hindi ito ang kaso? Walang sino man ang talagang sumuporta sa mungkahi ni Janding. Agad na nabuhayan ng loob si Kwan Hong, at agad na sinamantala ang pagkakataon na magpalabas ng ebidensya si Janding. Natulala si Janding. Kung mayroon siyang ebidensya, bakit siya magsusumikap na magpadala ng mga regalo? Hiniling niya sa lahat na ipahayag ang kanilang mga opinyon ng napakabilis para maiwasan ang pagsagot ng mga tao ni Melvin. Hanggat higit sa kalahati ng mga tao ang sumasang-ayon sa kanyang panukala, mawawalan ito ng silbi kahit gaano pa mang makipagtalo si Kwan Hong. Janding, isantibi mo muna ang bagay na ito. Ihanda mo na ang mga materyales at ebidensya para ma-impeach si Melvin. Sa panahong ito, hindi maaaring umalis si Melvin sa isla. Ano ang iniisip ng lahat? Ikinumpas ng isang elder ng independent faction ang kanyang kamay at inilahad ang kanyang mungkahi ng may blankong ekspresyon. Hindi niya partikular na tinarget si Janding, ni hindi rin niya partikular na tinulungan si Melvin. Pakiramdam niya ay napakamakatarungan, ngunit muntik ng samuka ng dugo si Janding. Hindi ito sinabi ng B** na ito nang tanggapin niya ang regalo. Bakit niya ito tinalikuran ng biglaan? Magaling, gawin natin ito. Janding, bibigyan kita ng 3 araw para maghanda, ha? Magkakaroon tayo ng isa pang pagpupulong para pag-usapan ang bagay na ito sa loob ng 3 araw. Maghiwa-hiwalay na tayo ngayon. Sa pagkakataong ito, isang elder mula sa paksayo ni Janding ang nagsalita. Dapat ay walang kondisyon niyang sinuportahan si Janding, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nagsalita ng ganito. Gustong-gusto nang umiyak ni Janding pero wala siyang maiiyak. Nagmamadali siyang magpatawag ng biglaang pagpupulong pero ngayon ay isa na lamang itong komedya. Nakaupo lang ang lahat at nakapagsalita ng ilang salita, at saka tinapos ang pagpupulong. Nagmamadali ba silang magkatawang tao? Gayunpaman, hindi naman kailangang magmadali ng ganoon. Bahagyang nagulat si Melvin.
Hindi niya inaasahan na biglang magbabago ang mga bagay-bagay. Bagamat hindi niya maintindihan ang dahilan, tila hindi naman ito masama. Hindi na hinintay ng mga tao ang tugon ni Janding at tumayo na sila at nagsimulang umalis. Walang pumansin kay Janding. Tinitigan pa siya ni Kwan Hong at ng iba pa ng may paghamak, pagkatapos ay hinayla si Melvin at naglakad lampas sa kanya nang nakataas ang kanilang mga ulo. Napaigtad si Janding. Wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Aalamin na lang muna niya kung ano ang nangyari. Mabuti na lang at hindi pa tapos ang bagay na ito. Pagkalipas ng 3 araw, hindi pa rin matatakasan ni Melvin ang kapalaran ng pagkatanggal sa trabaho. Maya-maya, tahimik na pumunta si Janding sa bahay ng matanda at sinabing may sama ng loob sa mukha, anong problema mo? Magandang pagkakataon ito para atakihin ako, pero hindi ka sumuporta sa akin. Hindi ba't napagkasundoan na natin yan ngayon lang? At yung mga taong walang pakialam sa panig ng neutral na grupo, tinanggap pa nila ang regalo pero wala namang ginawa, kalokohan lang to. Ang matandang ito ang huling nagsalita. Isa rin siyang taga-suporta ng pangalawang sangay ng angkan ng Hong, at ang pangalan niya ay Hong Chin. Matapos marinig ang reklamo ni Janding, ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ng may mahinahong ekspresyon at sinabing, anong nangyayari? Hindi mo ba alam? Ano bang alam ko? Kung alam ko lang, kailangan pa ba kitang hanapin? Tinitigan ni Janding si Hong Chin. Karaniwan naman silang maayos ang relasyon, kaya wala siyang masyadong inaalangan kapag nagsasalita. Ano ang saysay ng pagsuporta ko sa iyo? Kung hindi ka susuportahan ng neutral na partido, mawawala ng saysay ang lahat. Kung una tayong magkakasundo at tututol ang neutral na partido, tuluyang masisira ang bagay na ito. Mas mabuting ipagpaliban mo ito ng ilang araw tulad ngayon at bigyan ka ng pagkakataong ayusin ang sitwasyon. Sumulyap si Hong Chin kay Janding, ang tono nito ay may bahid ng pagkadismaya. 649. Anong nangyayari? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyayari, bakit ka naglalaro ng bogtong dito? Nababaliw na talaga si Janding. May napagkasunduan na sila, kaya bakit kailangan pa niyang ayusin ang isang bagay? Hindi nagsalita si Hong Chin. Sa halip, lumingon siya at kumaway sa katulong na nakatayo sa gilid. Nakatanggap na ng mga tagubili ng katulong at agad na kumuha ng ilang high-tech na produktong ipinadala ni Janding at inilagay ang mga ito sa coffee table sa tabi niya. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi sapat ang regalo ko? Lihim na nagalit si Janding. Kung hindi ka kontento, dapat sinabi mo na kanina pa. Isa pa, pareho lang naman ang lahi nilang dalawa. Kahit wala silang naibigay sa'yo, dapat mo silang suportahan ng walang kondisyon. Hindi ako maglalakas loob, hindi ako maglalakas loob. Napakaganda ng regalo mo. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Dapat mong bawiin ito at gamitin mo para sa iyong sarili. Nanlamig ang mukha ni Hong Chin. Halatang ikinadismaya niya ang tono ni Janding, kaya nagsimula siyang mag-alburuto. Pinigilan ni Janding ang hinanakit sa kanyang puso at nagpakawala ng mahabang hininga mula sa malabong hangin. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, Hong Chin, hindi ito ang unang araw na magkakilala tayo. Hindi ito para sa aking kapakanan. Kung patuloy kang magsasalita ng hindi malinaw, hindi talaga kita makakausap. Kung mayroon man akong nagawang mali, sabihin mo lang sa akin, at magbabago ako, ha? Tao pa rin to. Mahinang singgal ni Hong Chin, bahagyang humupa ang ekspresyon ng mukha. Itinuro niya ang mga high-tech na produkto at sinabing, walang silbi ang mga ibinigay mo sa akin. Kung hindi tayo magkakilala ng ganito katagal, iisipin kong minamaliit mo ako sa pamamagitan lang ng pagbibigay sa akin ng mga basurang ito. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Imposible. Ikaw ang hindi marunong gumamit niyan, di ba? Nabigla si Janding. Kumuha siya ng digital camera at paulit-ulit itong pinag-aralan. Walang reaksyon. Hong Chin, nasira mo ba? Umalis ka. Kailangan ko pa bang pag-usapan ang mga kalokohan mo dahil lang sa maliit na bagay na to? P*K. Matalim na sabi ni Hong Chin at nagmura. Kinuha niya ang tasa niya at humigop sa tsaa, ayaw nang pansinin pa si Janding.
Paano nangyari ito? Sinasabi mo bang masama rin ang mga bagay na ibinibigay ko sa iba? Hindi na nagpatuloy si Janding sa pagtingin sa iba pa. Lumabas na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi ako sigurado tungkol dyan, pero malamang tama naman. Kung hindi, hindi sana nangyari ang sitwasyong iyon ngayon lang. Ano ang ginawa mo? Hindi mahalaga kung sarili nating mga tao, pero ang mahalaga ay ang ilang neutral na iyon. Kung masasaktan natin sila, hindi ba't magpapadala tayo ng tulong sa kabilang panig ng walang dahilan? May itsura si Hongqi na nadismaya. Kung pumayag ang neutral na partido sa mungkahi ni Janding, kahit na hindi siya natuwa at ang iba pa, ipapakita sana nila ang kanilang suporta para sa pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pumayag ang neutral na partido, kaya malinaw na may problema. Palihim na pinunasan ni Janding ang kanyang malamig na pawis, iniisip na malapit na itong mangyari. Mabuti na lang at mabilis na kumilos si Hongqi at pumayag na ipagpaliban ang usapin ni Melvin. Kung hindi, malamang ay napalampas niya ang pagkakataong ito. Naiintindihan ko. Pinagmukha na nila tayo nang hindi nila agad tinanggihan ang proposal ko. Kailangan kong harapin agad ang bagay na ito. Baka kailangan ko silang humingi ng tawad isa-isa. Aalis muna ako at babalik para hanapin ka mamaya. Hindi na nakapagsalita pa si Janding. Ngayong alam na niya ang ubod ng problema, kailangan niya itong ayusin agad. Ilabas mo na lahat ng basura mo, huwag mong iwan dito na parang pangit sa paningin. Ikinumpas ni Hongqi ng kamay niya, sinenyasan si Janding na bawiin ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa kanya. Kung hindi lang dahil sa sitwasyon, hindi talaga niya bibigyan ng kahit anong mukha si Janding. Pinilit ni Janding na ngumiti at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Itinago niya ang mga gamit at ibinigay sa kanyang mga tagasunod na naghihintay sa pintuan. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa mga bahay ng neutral na paksayon upang magpaliwanag. Pagkatapos ng isang ikot, lahat nga ay dahil sa problema sa mga high-tech na produktong ito. Wala ni isa ang nagamit. Mabait na rin sila na hindi agad-agad na nagalit. Ngumiti na lang si Janding at humingi ng tawad sa kanila isa-isa. Binawi rin niya ang mga gamit at sinabing pupunta siya sa Central Chamber of Commerce para makipag-ayos sa kanila. Pagkatapos, binigyan niya sila ng mga regalo tulad ng mga medicinal pills at spiritual herbs bilang paghingi ng tawad. Madilim na nang sa wakas ay nabawi na nila ang lahat. Hindi tumigil si Janding. Nagsama siya ng isang grupo ng mga tao at galit na sumugod sa gitnang Chamber of Commerce dala ang 2 kariton ng mga gamit. Kahit na binili nila ito sa North Island, pareho lang ang nangyari sa gitnang Chamber of Commerce sa gitnang island. Sa oras na ito, hindi pa sarado ang sentral na Chamber of Commerce, ngunit wala pang gaanong mga customer. Dumating ang Janding sa tamang oras. Pakiusapin mo ang manager mo na lumabas at makipagkita sa akin. Tumahimik ka. Sigaw ni Janding sa isang tindera habang papasok siya sa Central Chamber of Commerce. Bahagyang lumiit ang tindera. Siya ay tubong nakajima at kinuha ng Central Chamber of Commerce para magtrabaho, kaya kilala niya si Janding at alam niyang ito ang pangalawang pangulo ng Hong Chamber of Commerce. Isa talaga siyang mahalagang tao. Mabilis siyang ngumiti at yumuko. Yo, kung hindi si pangalawang Pangulo Walker. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Tuloy ka, ipagtitimpla kita ng tsaa. Agad na nakaramdam ng ginhawa si Janding. Bahagya siyang tumango at sinabing, mabuti na lang at maayos ang iyong paningin. Sige, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Bilasan mo at papuntahin mo rito ang tindero mo. Sanay na ang tindera sa pagmamasid sa ekspresyon ng mga tao. Nakikita niyang masama ang loob ni Janding at tila naghahanap ng gulo. Bilang isang maliit na tindera, hindi niya talaga kayang akuhan ang responsibilidad na ito. Kaya naman, hindi na siya nagsalita pa ng walang katuturan at mabilis na pumasok upang iulat ang sitwasyon pagkatapos maingat na magpaalam. Ikinumpas ni Janding ang kanyang kamay at inutusan ang mga taong sumunod sa kanya na ibaba ang mga dala at itambak ang mga ito sa lobby ng Central Chamber of Commerce. Medyo naiinis pa rin ang lalaking ito. Pakiramdam niya ay dapat sana ay pumunta siya noong araw na iyon. Mas maraming tao noon, at mas nakakatakot kung gagawa siya ng eksena.
Gayunpaman, dahil nandito na siya, wala nang dahilan para bumalik at maghintay pa ng bukas. Sa ngayon lang niya ito magagawa. Pagkababa pa lang ng mga gamit, tumakbo palabas ang trabahador kasama ang isang binata. Kung nandito si Terence, makikilala niya si Harry, na pangalawa lamang kay Leandro. Gayunpaman, hindi alam ni Janding kung sino si Harry. Pakiramdam niya ay nagpadala lang ng batang-bata rito ang Central Chamber of Commerce. Wala silang pakialam sa kanya, ang pangalawang pangulo ng Hong Chamber of Commerce. Lalo siyang naiinis. Pangalawang Pangulo Walker. Bakit ka napunta sa aming sentral na Kamara de Comercio? Nakita ni Harry na ang pangunahing bulwagan ay puno ng mga paninda mula sa sentral na Kamara de Comercio. Nahulaan niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Janding, kaya buong pagmamalaki niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Ang batang ito ay lagi gustong magpasikat. Ngayong may gagawin na siya, natural lang na hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataon. Kung tungkol naman sa Hong Chamber of Commerce, wala talaga siyang pakialam doon. Ano ang ibinebenta ninyo sa Central Chamber of Commerce? Ako ang Vice President ng Hong Chamber of Commerce, at sinusubukan ninyo akong lokohin gamit ang maraming depektibong produkto. Sa tingin mo ba ay sapat na ang laki ng Central Chamber of Commerce para apihin ang mga customer natin? Lumubog ang mukha ni Janding. Tinatimad siyang magtanong kung sino ang mayabang na batang ito, at direktang itinuro ang tambak ng mga gamit at pinagalitan. Depektong produkto. Hindi nagbebenta ng mga depektong produkto ang aming sentral na Chamber of Commerce. Hindi naman kayo ang may sinira at gusto nyo kaming pangikilan, di ba? Tamad na kinagat ni Harry ang kanyang tainga gamit ang kanyang kanang hintuturo, kalmado ang kanyang mukha. 6,050. Nagulat ang tindera at mabilis nang umiti nang may paghingi ng tawad. Vice President Walker, nagtatanong po ba ang manager namin na si Kangkong may hindi pagkakaunawaan? Sa pagkakaalam namin, hindi po kami nakapagbenta sa inyo ng maraming produkto nitong mga nakaraang araw. Maaari po ba ninyong ibigay sa amin ang resibo ng inyong binili para masuri namin? Sa katunayan, hindi si Harry ang aktwal na tagapamahala ng Central na Chamber of Commerce. Sandali pa lang niya hawak ang posisyon. Kaya nga siya unang kinakausap ng assistant. Tutal, sila naman ang namamahala sa negosyo. Pwede namang umalis si Harry kung may masaktan siyang malaking customer, pero hindi nila magagawa iyon. Kailangan nilang mag-ingat. Malungkot na tinitigan ni Harry ang lalaki, ngunit sa tingin niya ay may katuturan ang sinabi ng lalaki. Tingnan natin kung may mali sa resibo ng Vice-Presidente. Kung maglalakas loob silang i-blackmail ang Central Chamber of Commerce, tuturuan natin sila ng leksyon at ipapaalam sa kanila kung bakit napakapula ng mga bulaklak. Nakahanda na si Janding. Kinuha niya ang resibo na inisyo ng Chamber of Commerce sa gitna ng North Island at inalog ito. Itinuro niya ang petsang nakalagay doon at sinabing, tingnan mong mabuti, Chamber of Commerce ninyo yan, di ba? Kahit binili ko ito sa North Island, nangako ka na pareho lang ito sa lahat ng sangay. Kinuha ni Harry ang mga dokumento at binuklat bago ibinalik kay Janding. Ngayong nasa akin na ang resibo, tutulungan kitang tingnan ang problema. Nandilim ang mukha ni Janding. Masyadong mayabang ang gago na ito. Paano siya naging tindero na may ganitong ugali? Bakit hindi pa nagsasara ang Central Chamber of Commerce? Kung may ganoong tagapamahala ang Hong Chamber of Commerce, nahuli at napatay na sana niya ito ng 100 beses. Maliban na lang kung ang mayabang na iyon ay kanyang tauhan, ibang usapan na. Inutusan ni Harry ang tindera na maghanap ng maintenance staff. Dahil ang Central Chamber of Commerce ay nagbebenta lamang ng mga karaniwang produkto, marami silang talento sa larangang ito. Karamihan sa mga taong ito ay hindi marunong magsaka o may napakababang antas ng paglilinang. Ang pagkakaroon ng disenteng trabaho sa Central na Chamber of Commerce ay natural na isang bagay na kanilang pinahahalagahan. Mas propesyonal sila kaysa kay Harry, nagmula sa sekular na mundo. Di nagtagal, nagmadaling lumapit ang trabahador kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ibinaba niya ang kahon ng mga kagamitan na hawak niya at sinimulan itong kumpunihin.
Gusto sanang mag-init ni Janding pagdating niya, pero dahil sa sitwasyon niya ngayon, wala siyang masabi sa ngayon at matiyagang maghintay na lang. Pagkatapos ng oras na nasunog ang isang patpat ng insenso, lumabas na ang resulta. Manager Kang, Vice President Walker, pareho lang din ang problema ng mga produktong ito. Lahat ng chips ay tinamaan ng static electricity, kaya nasira ang mga produkto. Mas magiging mahirap ang pagkukumpuni ng mga ito. Hindi ito responsibilidad ng aming Chamber of Commerce, kaya wala kayong kailangang bayaran. Itinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga kagamitan at ikinuyom ang kanyang mga kamao kina Harry at Janding, kalmado ang kanyang mukha. Natuwa si Harry sa kanyang sarili habang tumatawa at tumingin kay Janding, Pangalawang Pangulo Walker, narinig mo ba iyon? May sinira ka at ngayon gusto mo kaming mangingikil. Sa tingin mo ba talaga ay madaling apihin ang ating sentral na Chamber of Commerce? Kalokohan. Sa tingin mo ba ibo-blackmail kita para sa napakaliit na bagay na yan? Halata naman na binente sa akin ng Central Chamber of Commerce mo ang mga depektibong produkto pero ayaw mo pa ring aminin. Kahit ano pa ang sabihin niya, syempre, kakampi pa rin siya ng Central Chamber of Commerce mo. Sa tingin mo ba talaga ay nga ako? Sumabog si Janding, sabay takbo at itinuro si Harry. Hindi alam ni Janding kung ano ang static electricity. Sa anumang kaso, sigurado siyang binilhan siya ng Central Chamber of Commerce ng mga depektibong produkto. Kailangan niyang gumanti sa kanila kahit ano paman. Kung hindi, paano siya, ang pangalawang pangulo ng Hong Chamber of Commerce, ay magkakaroon ng pagkakataong manatili sa Nakajima? Ikaw na Hanggal, sa tingin mo ba ganoon kakatalino? Gusto mong gamitin ang ganitong klaseng maliit na panlilinlang para sirain ang reputasyon ng ating sentral na Chamber of Commerce, katawa-tawa talaga ito. Hindi atras si Harry, tumalon siya ng 3 talampakan ang taas at nagsimulang magsabi rin. Biglang naramdaman ni Harry na naiinggit si Janding sa negosyo ng sentral na Chamber of Commerce at nais niyang gamitin ang paraang ito upang sirain ito. Kung maaayos ito ni Harry, isa itong malaking tagumpay. Maaaring matuwa pa ang mga nakatataas at hayaan siyang pamunuan si Zhong Pingliang. Matagal nang gustong magdulot ng gulo ni Harry, ngunit ngayong naisip na niya ito, hindi na niya mapigilan ang sarili. Umaasa siyang mabilis na kikilos si Janding para makilala siya. Hindi alam ni Janding kung ano ang iniisip ni Harry. Sa sobrang galit niya ay natawa siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan si Harry at ang iba pa. Kang, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ano ba ang sentral na Chamber of Commerce? Bakit hindi mo alamin kung anong klaseng katayuan mayroon ang Hong Chamber of Commerce sa Nakajima? Nang ahas silang lokohin tayo, hindi lang nila alam kung paano nakasulat ang salitang, kamatayan. Malamig na tumawa si Janding habang nakatitig kay Harry. Maganda ang negosyo ng sentral na Kamara ng Komersyo sa Nakajima, ngunit hindi ito kailanman nagpakita ng anumang natatanging lakas. Kinukonsinti sila ng ibang mga kamara ng komersyo dahil walang conflict of interest sa mga produkto ng sentral na Kamara ng Komersyo. Kung hindi, matagal na sana silang nagsanib puwersa upang supulan ang sentral na Kamara ng Komersyo. Ngayon, nadama ni Janding na dapat niyang katawinin ang itinatag na Chamber of Commerce sa Nakajima at turuan ang sentral na Chamber of Commerce kung paano kumilos. Hindi nila dapat isipin na maaari nilang apihin ang itinatag na Chamber of Commerce dahil lamang sa maganda ang kanilang negosyo. Sa kabilang banda, hindi nagulat si Harry, ito mismo ang gusto niya. Nag-iisip lang siya ng dahilan para sumikat, at ngayon ay dumating na ito sa kanyang pintuan. Janding, dahil naglakas loob kang pumunta sa aming sentral na Chamber of Commerce at kumilos ng kasuklam-suklam, mukhang alam mo kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Mabuti yan, mas lalo kitang mapapansin ngayon. Tumawa si Harry habang pumapalakpak ng 3 beses. Sa isang kisap mata, 10 figure ang biglang sumugod mula sa bawat sulok ng sentral na Chamber of Commerce at pinalibutan ang grupo ni Janding Ding. Hindi na hinintay ang kanilang reaksyon, diretso na silang naglunsad ng isang pag-atake. Nagulat si Janding.
Nang akmang tatayo na siya para magdepensa, ang mga tagasunod na kasama niya ay bumagsak sa lupa ng walang anumang pagtutol. Ikaw na may apelidong Kang, ang lakas ng loob mong atakihin ako. Hindi papayagan ng lahat ng Chamber of Commerce sa gitnang isla ang sentral ninyong Chamber of Commerce. Walang epekto ang sigaw ni Janding kay Harry. Habang hawak ang kapangyarihan, kung hindi siya masaya, bubugbugin niya ito. Tumawa si Harry habang sumali sa grupo, sinasamantala ang katotohanang nakapalibot kay Janding ang mga piling tao mula sa sentral na Chamber of Commerce para bigyan siya ng ilang suntok at sipa. Agad na naging hindi maipaliwanag ang kanyang pakiramdam. Hindi na nakapagsalita si Janding, at tanging pagulong-gulong lang sa lupa ang nagawa niya habang nakahawak sa ulo. Hindi niya talaga inaasahan na ang mga tao mula sa Central Chamber of Commerce ay maglalakas loob na atakihin siya ng ganito kahayag. May batas pa ba sa mundong ito? Sige, huwag mo silang bugbugin hanggang mamatay. Tutal, kailangan pa rin nating buksan ang ating mga pinto at magnegosyo. Palayasin sila. Ikinumpas ni Harry ang kanyang kamay na may magandang kalooban, pakiramdam niya ay may nagawa siyang isang bagay na mahusay, kaya wala siyang balak na patayin silang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itapon sila palabas ng Chamber of Commerce, kasama ang mga sirang gamit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.